Etong impeachment na ito kay Vice President, posibleng i-dismiss nila. Sasabihin nila, lacking in substance. Kasi confidential fund ang basis. Meron ng COA unmodified finding na pumasa na sa audit ng COA yung confidential fund na 129 million. Compare mo naman sa ilang bilyon-bilyon mo ninakaw ng mga magnanakaw na congressman dyan at DPWH. Kasama pala yung mga taga-Malacanang, yung mga undersecretary pala na naglalagay din sila ng mga sarili nilang flood control tsaka unprogrammed funds. Grabe. PBM, may sakit ka na ngayon kaya ganyan. Lahat ng pera mo dyan, isaksak mo dyan sa tiyan mo. Attorney? Mga kababayan, ako po ay nananalangin na lang, gabi-gabi, na baka sa 2 taon naman po ay may light at the end of the tunnel. Basta wag nyo lang po silang ipanalo sa 2028 ay magkaka-reform tayo. Hindi pwedeng sila rin ang magre-reforma, sila rin yung sumira sa bansa natin at sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan. Kaya possible talaga na ma-dismiss nila yan. Pag may basbas. Kasi kahit na nag-inhibit si Sandro as majority leader, kunyari lang yun. Pag may utos, gagawin pa rin yun. Aakyat pa rin sa Senado. Pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Dinidistract lang tayo ng mga ito para hindi natin nila panagutin si Martin Romualdez eh. Kung sino pakulong nila, si Bong Revilla, kung sino. Yung sinabi ni Bernardo, hindi lamang si Revilla, si Grace po kasama doon. Pero si Bong Revilla lang ang kinulong. Pwedeng iakyat nila. Sige, iakyat nila. Pero kailangan nila ng 2/3 vote ng Senado or 16 votes. Bilangin nyo na kung may 16 votes sila. Wala silang 16 votes dahil 9 na ang hindi sasang-ayon sa impeachment. So ilan lang kanila? 24 minus 9. Oy, mga batang grade 3. 24 minus 9. Ilan lang kanila? 15? 15. Kulang sila ng isa. Di ba? Kahit na sabihin pa nilang, hindi naman nag-attend si Bato nagtatago si Bato O di minus na yung sa total. Hindi. Kasi nakalagay naman sa konstitusyon dapat 2/3 ng buong Senado. So kahit absent, kahit abstain, 2/3 pa rin ang kailangan. 16, 16 ang kailangan nila para ma-impeach ang Vice President. Lahat po ito, kung sa Bisaya, balabugay lang para makalimutan natin yung mga magnanakaw dyan. Attention! Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Dapat yun ang makulong kasi yun talaga ang mastermind. Diba? Di naman pwedeng nagawa yung budget na yan. Saldi ko lang ang gumawa niyan. Ako, posible naman yun. Tsaka yan si BBM, dapat managot yan. Pag hindi na yan siya presidente, marami na siyang habla. Ba't siya pinirmahan yung budget na yan? Na doon nanggaling yung mga flood control na mga ghost at mga substandard para kikmakan nila. So, mga kababayan, ako naniniwala talaga ako may Diyos. May Diyos ang kalibutan. So kung hindi po natin ma-achieve yung justice ngayon ay darating din po yun. Tingnan nyo yung martial law, ilang taon kami nagtiis dyan. Mas marami pang nagsakripisyo. Nagahasa, namatayan ng anak, asawa, kapatid, nangawala yung mga tao, desperasidos. Grabe, pero dumating din
ang araw na natanggal si Ferdinand Marcos. Kaya mga kababayan, huwag din yun pong puro lang tayo panalangin. Kailangan magprotesta talaga tayo. Kahit sa Facebook lamang. Kailangan ho kayong makilahok sa pagprotesta sa korap na administrasyon ni BBM at ni Martin Romualdez. Attorney, lipat po ako ng topic po dito po sa kinakaharap na impeachment naman versus Vice President Sara Duterte po. Nabasura na po yung impeachment laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa tingin niyo po, uusad po ito, lalo na papalapit na po yung 2028 elections din, and at the same time, patuloy pa rin pong namamayagpag ang grado ng pangalawang Pangulo po. Attorney, maaari bang may pagbabago sa tingin niyo po ang mga isip ng mga kongresista dito na boboto po, Attorney? Nag-iisip na yan mga yan eh. Sabi nga ni Congressman Paulo Marcoleta sa akin, naririnig daw niya sa lounge eh. Iba nag-uusap na parang ayaw na nilang pumirma kasi malapit na eleksyon, baka maresbakan sila. Alam no, they're all political animals. Isipin nila ang re-election nila. Kaya naman sila dikit ng dikit nun sa puon nila na si Martin Luther King Romualdez. Lalo na yan si Luistro ng Batangas. Kasi yun ang namimigay sa kanila ng pera na ipamumudmud nila. Pamudmud nila yung pera natin, parang kanila. Yan lang po ang incentive nila doon. Ngayon, kung tanggalin mo yan, wala na silang ayuda. Hindi na bawal na silang magbigay ng mga pangalan. Wala na silang allocable. Diretso na ni Secretary Dizon doon sa mga LGU. Kung anong kailangan. Dapat according to an economic plan naman. Grabe naman. Kung tayo nyo lahat yan, basketball court. Kung tayo nyo lahat yan, waiting shed. Ano nangyari sa atin? Dapat i-prioritize nyo. For example, LGU magpapagawa. Pero unahin muna ha, school buildings. Di ba? Tsaka yung farm to market road na yan na naman. Yan ang bagong flood control scam eh. Yung farm to market road kasi hindi naman makikita yung road na yan doon sa tuktok ng bulkan. Lalagyan nila. Kaya etong impeachment na ito kay Vice President, posibleng i-dismiss nila. Sasabihin nila, lacking in substance. Kasi confidential fund ang basis. Meron ng COA unmodified finding na pumasa na sa audit ng COA yung confidential fund na 129 million. Compare mo naman sa ilang bilyon-bilyon mo ninakaw ng mga magnanakaw na congressman dyan at DPWH. Kasama pala yung mga taga-Malacanang, yung mga undersecretary pala na naglalagay din sila ng mga sarili nilang flood control tsaka unprogrammed funds. Grabe. PBM, ay sakit ka na ngayon, kaya ganyan. Lahat ng pera mo dyan, isaksak mo dyan sa tiyan mo. Attorney? Mga kababayan, ako po ay nananalangin na lang, gabi-gabi, na baka sa 2 taon naman po ay may light at the end of the tunnel. Basta wag nyo lang po silang ipanalo sa 2028 ay magkaka-reform tayo. Hindi pwedeng sila rin ang magre-reforma, sila rin yung sumira sa bansa natin at sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan. Kaya possible talaga na ma-dismiss nila yan. Pag may basbas. Kasi kahit na nag-inhibit si Sandro as majority leader, kunyari lang yun. Pag may utos, gagawin pa rin yun. Kaya akyat pa rin sa Senado. Pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Dinidistract lang tayo ng mga ito para hindi natin nila panagutin si Martin Romualdez eh.
Kung sino-sino pakulong nila, si Bong Revilla, kung sino-sino. Yung sinabi ni Bernardo, ha? Hindi lamang si Revilla, si Grace po kasama doon. Hmm. Pero si Bong Revilla lang ang kinulong. Oh. Pwedeng iakyat nila. Sige, iakyat nila. Pero kailangan nila ng 2/3 vote ng Senado or 16 votes. Bilangin nyo na kung may 16 votes sila. Wala silang 16 votes dahil 9 na ang hindi sasang-ayon sa impeachment. So ilan lang kanila? 24 minus 9. Oy, mga batang grade 3. 24 minus 9. Ilan lang kanila? 15? 15. Kulang sila ng isa. Di ba? Kahit na sabihin pa nilang, hindi naman nag-attend si Bato nagtatago si Bato O di minus na yung sa total. Hindi. Kasi nakalagay naman sa konstitusyon dapat 2/3 ng buong Senado. So kahit absent, kahit abstain, 2/3 pa rin ang kailangan. 16, 16 ang kailangan nila para ma-impeach ang Vice President. Lahat po ito, kung sa Bisaya, balabugay lang para makalimutan natin yung mga magnanakaw dyan. Attention! Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Dapat yun ang makulong kasi yun talaga ang mastermind. Diba? Hindi naman pwedeng nagawa yung budget na yan. Saldi ko lang ang gumawa niyan. Ako, posible naman yun. Tsaka yan si BBM, dapat managot yan. Pag hindi na yan siya presidente, marami na siyang habla. Ba't siya Attorney? pinirmahan yung budget na yan? Na doon nanggaling yung mga flood control na mga ghost at mga substandard para kikmakan nila. So, mga kababayan, ako naniniwala talaga ako may Diyos ang kalibutan. So kung hindi po natin ma-achieve yung justice ngayon ay darating din po yun. Tingnan niyo yung martial law, ilang taon kami nagtiis dyan. Mas marami pang nagsakripisyo. Nagahasa, namatayan ng anak, asawa, kapatid, nangawala yung mga tao, desperasidos. Grabe. Pero dumating din ang araw na natanggal si Ferdinand Marcos. Kaya, mga kababayan, huwag din yun pong puro lang tayo panalangin. Kailangan magprotesta talaga tayo. Kahit sa Facebook lamang. Kailangan ho kayong makilahok sa pagprotesta sa corrupt na administrasyon ni BBM at ni Martin Romualdez.